Okay, magandang araw Pilipinas. Sa araw pong ito, mga minamahal ko mga kababayan, ay pag-uusapan po natin. Ito pong si Robin Padilla, na kung saan ay talagang marami po sa mga Pilipino ang nag-react at marami po sa mga Pilipino ang nagalit dahil po sa kanyang gustong mangyari. Abay, mantakin nyo, minamahal ko mga kababayan, gusto niyang paatinin. Ha? Sabi niya, kahit na daw hindi daw maging senator judge, itong si Jingo Estrada, maging itong si Marcoleta, ang importante, nandun daw sila bilang observer. Abay, talagang itong si Robin Padilla, mga minamahal ko mga kababayan, masasabi ko talaga ng derechahan, napakatanga. Sa totoo lang, Robin Padilla, sa totoo lang ito sasabihin ko ng tapatan dito kay Robin Padilla. Sa totoo lang, maging itong si Robin Padilla hindi nga dapat to nandiyan dyan kasi is convict yan Kriminal. May latak ang niya, pagkatao niyan, marumi ang pagkatao niya ni Robin Padilla, mga minamahal ko mga kababayan. Na kung saan, kaya lamang nanalo yan, dahil nga sa unang-una, siyempre kumapit sa patalim, kumapit sa mga Duterte, para lamang manalo bilang isang senador. Dahil alam niya, kapag hindi siya kumapit sa isang makapangyarihan na tao, abay mababaliwala yung kanyang pagiging artista at di niya magagamit yan. Kaya lang naman siya nanalo dahil unang-una nagamit nga niya yung kanyang pagiging artista. So 20%. Ngayon, yung 80%, kaya lang naman binoto siya dahil utos ni Rodrigo Roa Duterte doon sa mga DDS na sumusuporta sa kanya. Diba? Ngayon, hindi ko lang alam talaga. Alam nyo, sa totoo ito yung sinasabi ko sa inyo Hahanap at hahanap ng paraan ito pong mga kalaban natin para po yung kanilang mga kakampi ay magmistulang hindi mga bilanggo. Diba? Alam nyo, sa totoo lang, walang karapatan si Marcoleta na dumalo sa usapin ng mga tao. Walang karapatan ito si Jingo Estrada na number 1 ding kawatan na umaten patungkol dyan dahil usapin niya ng pananagutan. Hindi sila pwedeng nandiyan dyan sila kasi magiging ano lang sila dyan pampasikip lang. Dagdag lang sila ng pasanin dyan sa mga gagastusin. Siyempre, pag may hearing, may ano yan may kainan, di ba? Dagdag ano lang pasanin lang yan si Marcoleta dyan. Siyempre, babantayan yan. Kasi bilanggo yan Pupunta dyan, sasama dyan yung mga pulis. Hindi magsisiksikan ngayon dyan. Baka mamaya nasa loob ng Senado si Jingo Estrada, maging itong si Marcoleta, bigla na lamang gumawa ng hindi magandang aksyon yung ano dyan. Diba? Baka mamaya magulat na lang tayo, wala na rin si Marcoleta dyan sa loob ng Senado katulad na nangyari kay Bato de la Rosa. Baka mamaya itakas na naman ito ni Robin Padilla. Malamang yan ang plano niya. Baka mamaya yan din ang nasa isipan niya. Kunyari papaatinin niya tapos pagka naggawa na ng mga rally dun sa labas, ganito ganyan, hindi na makakaraan itong si Marcoleta kasi haharangin na ng mga sungayan yan malamang yan ng plano. Sana hindi pumayag yung natin, yung mga senador natin, lalong-lalo na yung Senate President ng Senado, lalong-lalo na itong si Escudero. Alam naman natin wala namang magagandang plano yung mga yan, puro mga delikadong plano ang mga ginagawa niyan. 'Di ba? Malamang pag nandiyan dyan si Marcoleta sa loob ng Senado, magbabato de la Rosa style yan. Diba? Kaya mag-ingat dapat, please mag-ingat kayo sa galawan ng mga DDS. Dahil base po sa akin lamang pong narinig, base lamang po sa aking laman, may plano talaga na patakasin itong si Marcoleta. Dahil nga sa talagang sisikapin po ng ombudsman o sisikapin ng ating gobyerno na hindi makagawa ng kahit anong kaguluhan ito pong si Marcoleta, maging itong si Jingo Estrada. No? So ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, sana alam ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung panawagan ni Robin Padilla. Sana kumilos dito yung ating mga kakampi. Pero alam ko naman na hindi natutulog
at hindi binabaliwala ng ating mahal na Pangulo kung ano man ang nagiging usapin dyan sa Senado, lalong-lalo na sa usapin ng pagpapanagot sa mga kasalanan po ni Vice President Sara Duterte sa taong bayan. Ngayon, ako tiwala naman ako na hindi nila ikukonsidera o hindi nila papayagan ito pong kahilingan ni Robin Padilla, dahil kahilingan po yan ng isang taong walang gagawing mabuti, no? Ngayon, ang mensahe ko naman dito kay Robin Padilla, alam mo, Boy Sile, isa lang ang masasabi ko sa iyo. Alam naman namin yung mga galawan mo, galawan ng isang NPA yan eh. Galawan ng isang taong kriminal. Galawan ng isang taong halang ang bituka. Kumbaga, galawan niya ng isang taong aso na kung saan ay dumidila sa puwet ng kanyang amo. Ha? Kaya ngayon, isa lang ang masasabi ko, mga minamahal ko mga kababayan. Hindi po magwawagi kung ano man ang masamang plano nito ni Robin Padilla, ay hindi po yan magwawagi dahil alam ko na kung mga tolongge sila, mas matalino naman po ang ating mga kakampi. Katulad po ni PBBM, katulad po ni John Vic Rimulya, katulad po ni Boying Rimulya at iba pa. So, ang masasabi ko lang dito kay Robin Padilla, mag-request ka na lang ng iba, boy. Wag na lang yung ganyan na paaatinin mo, nakakulong na nga eh. Porket ba senador, porket ba paalalayain ng ganun ka, halos hindi pa nga nakakulong itong si Marcoleta eh. Sa totoo lang, pag yung mga ganung uri ng tao, pag nakulong yan, mga VIP pa rin yan, kahit sabihin ng Bucor o kahit sabihin ng BGMP, kahit sabihin ng kahit pa siya na sa loob ng Philippine National Police o sa kustodiya ng Philippine National Police, VIP pa rin yan. Kasi may rules sa loob ng iba ang rules ng bilangguan. Ako, naniniwala ako, kinulong itong si Mike Defensor sa BGMP, tama, maging yung kanyang kasama. Naniniwala ako na pagdating dyan sa loob, VIP pa rin yan. Kasi may patakaran dyan sa loob eh. Pag may pera ka, hindi ka maglilinis, hindi ka uutusan, kain tulog lang magiging trabaho mo dyan sa dyan sa loob ng bilangguan. Di parang hindi pa rin nakakulong. Malamang baka yung mga mayores pa dyan sa kulungan ng BGMP. Utos-utusan lang yan ni Mike Defensor kasi pera din ng dyan galawan dyan eh. Pag may pera ka, bosyo ka. Pag may pera ka, hari ka sa loob ng kulungan. 'Di ba? Yan ang sinasabi natin dito, mga minamahal ko mga kababayan. Tapos ngayon, ito pa. Halos hindi pa nga nakukulong talaga itong si Marcoleta kasi biro mo, kahuhuli lang niya, nagdrama agad. Nagdrama agad. Saan siya nakakulong? Sa ospital na kung saan wala siya sa loob ng hawla. Wala siya sa loob ng kulungan ng mga asong katulad niya. Sayang lang yung ginawa ng ating gobyerno na kulungan special para sa kanya. Hindi pa niya yun napupudpod, hindi pa kinakalawang. Di ba? Kaya kung ako lang masusunod, wag po natin pagbigyan itong si Robin Padilla. Wag natin pagbigyan yung mga kahilingan nila. Kahilingan po yan ng mga taong sungayan. Kahilingan po yan ng mga taong aso, ng isang taong magnanakaw, ng isang taong salot na kung saan nakakulong na ngayon doon sa dahig. Alam mo, Robin Padilla, alam na ng taong bayan kung ano yung mga diskarte mo sa buhay. Alam na ng taong bayan kung gaano ka kasanggano. Alam na ng taong bayan na talagang bad boy ka sa personal. Yung pagmumukha mo, mukha talagang snatcher yan, Robin Padilla. Wala kang ang silbi, tapos magre-request ka pa. Buti sana kung makakatulong si Marcoleta. Buti sana kung paaatinin mo si Marcoleta at saka si Jinggoy para tulungan itong mga abogado ni Sara Duterte na aminin na lang ang katotohanan na ang lahat ng paratang sa kanya ay totoo. Hindi. Naniniwala ako pagdating dyan, gagawa lang ng eksena yung mga yan. Gagawa lang ng mga kabulastugan yung mga yan. Para namang hindi natin kilala yung, diba? Alam naman natin yung galawan ng mga Duterte. Ng mga sakop ng mga Duterte. Alam natin yan. Walang gagawing mabuti yung mga yan. Puro kaguluhan, puro gagawa lang ng eksena yan dyan. Para nang sa ganon, diba?
Alam naman natin 'di ba? Mulat sa pulpa. Basta mga sungayan, talagang walang gagawing mabuti yan. Lalong-lalo na ito si Marcoleta, na kung saan ay nagbibida-bida, nagmamarunong-marunong, akala mo talagang siya na yung pinakamagaling na abogado. 'Di ba? Ngayon, para po sa akin, natitiyak ako na kapag hindi pinagbigyan itong si Robin Padilla sa kanyang kahilingan, gagawa po ito ng iba pang mga paraan. Alam naman natin, kapag hindi sila napagbibigyan, kapag hindi po na ibibigay sa kanila yung kanilang gusto, abay gagawa po ng istorya yung mga yan. Sisirain si ganito, sisirain si ganon, gagawa ng issue para sabihin na inaapi sila. Sa totoo lang, etong ang pagkakulong ni Marcoleta, ginigiit pa niya na ito daw nangyayari sa kanya, itong isinampa sa kanyang kaso, isa daw itong panggigipit para hindi daw lumabas ang katotohanan at para hindi daw maituro kung sino yung mga involved na mga tao. Sa totoo lang, hindi na kailangan maghanap Hindi na kailangan isiwalat dahil nandyan na. Halos lahat ng personas na kailangan isiwalat, inilabas na ni PBBM. Sino pa ba? Ang nangyayari ngayon, kung sino pa yung nilalabas ng administrasyon ng mga kawatan, yun pa yung kinakampihan ni Marcoleta. Tapos sasabihin ninyo, kaya ginagano si Marcoleta dahil para hadlangan yung katotohanan. Ano bang katotohanan ng mayroon kay Marcoleta? Ano bang katotohanan na mayroon kay Jinggoy Estrada? Talamak na mga kumbaga sa yung kasilungalingan ng mga yan halos hindi na kayang pantayan ni Lucifer 'Di ba? Yan ang sinasabi ko. Anong magagawa ng mga yan diyan sa Senado kung sakaling nandiyan sila? Sige nga, tutulong ba sila para lumabas ang katotohanan? No. Alam na natin kung anong mangyayari. Gagawa lang ng eksena yung mga yan. Mag-aano lang yan, mag-aala artista dyan. 'Di ba? Tapos pag nandoon sila Marcoleta, nandoon sila Jinggoy, haharap doon sa press, haharap doon sa mga media, magsasalita na naman ng kasinungalingan, sasabihin na naman yung ganito, ganyan, ipapalabas yung kanilang mga maling mga, 'di ba? Alam naman natin Kaya gustong-gusto ni Robin Padilla na padaluhin itong mga ito para magkaroon sila ng chance na makapagsalita sa media. Para nang sa ganun ay sirain si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya kung ako lang ang masusunod, never at hindi ako papayag na itong mga ito ay makadalo. Panawagan ko lang din kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alam mo, mahal na Pangulo, etong mga ito ay talagang gustong-gusto ka na ilaglag. Gustong-gusto kang mawala sa pwesto dahil ang gusto nilang ipwesto ay si Vice President Sara Duterte. Gusto nila, sila lang yung nasa gobyerno nang sa ganon, yung pamumuno at yung pera ng taong bayan ay nasa kanila lang. Unang-una, pag si Marcoleta ang naging, kumbaga si Vice President ay naging presidente, wala na. Unang-unang matutuwa dyan yung isang kultong reliyon na sungayan na kung saan ay talagang mas busy sa pakikialam sa politika kesa sa pangangaral ng Diyos. Alam naman natin magmula sa kanilang simbahan talagang makikita mo yung tulis ng sungay na kung saan ganun din kataas o katulis yung mga sungay ng mga yan na kung saan ay talagang hindi gagawa ng mabuti. 'Di ba? Tapos siyempre, pag si Vice President Sara Duterte na naging pangulo, si Jinggoy laya na naman. Magkakaroon na naman siya ng choice o ng chance na makapagnakaw uli ng daan-daang milyon. Sino pa? Marami silang mga kaalyadong magnanakaw. Si Bato de la Rosa makakalaya na. Hindi niya na pananagutan yung 30,000 katao na pinatay nila ng amo niya. 'Di ba? Yan ang sinasabi ko. Kaya ang magagawa po natin dito, tayo lalong-lalo na tayong mga Pilipino na nakakasaksi sa katotohanan, manalangin po tayo na manaig po ang katotohanan. Huwag natin hayaan na yung kampo ng mga kadiliman, sila po ang masunod. Katulad po nito ni Robin Padilla, nito ni Amy Marcos, sino pa ba? Yung mga kampo ng kadiliman dyan. Ito si Marcoleta, yung mga kartehan nila, etc. Lalo si Bongo, isa pa to, number 1 na kampo ni Satanas tong taong ito. 'Di ba? Ngayon mga minamahal ko mga kababayan, para po sa akin, dapat na talagang magtapos o dapat na talagang panagutan
ng mga ito yung kanilang mga kasalanan, no? Sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, kahit nga ito si Robin Padilla, dapat bilisan na yung pagpapanagot dito sa kanya tungkol dun sa pagpapatakas niya kay Bato de la Rosa kung hindi dahil sa kanya, dapat laya na, nakamtan na ng taong bayan yung hustisya pag nahuli na si Bato de la Rosa, kung nahuli. Ang problema, pinatakas nga nitong itong walang kwentang senador na ito. Alam ko na yan. Kaya gusto ni Robin Padilla na padaluhin itong si Jingo Estrada maging si Marcoleta, dahil alam ko may plano yan. Kasabwat ang mga sungayan dyan. Patatakasin lang nila yan si Marcoleta, magsasama sila ni Bato de la Rosa, at ang magiging dahilan nila, ginigipit sila, kaya sila nagtumatakas. Tapos ang gagawin nilang mga kwento, ganito, ganyan, kaya ganito, hindi kami tumatakas, pinaglalaban lang namin yung aming karapatan. Alam naman ninyo yung laro ng mga yan, di ba? Alam naman ninyo kung ano yung mga diskarte ng mga yan. Gagamitin lang nila yung batas sa baluktot na pamamaraan. Gagamitin nila yung media sa maling paraan. Wala namang ginawang tama yung mga yan di ba? Tama ba ako mga kababayan? Ano bang tama ang ginawa ni Marcoleta? Dito na lang tayo. Anong pangako ni Marcoleta ang natupad? Sa pangako pa nga lang niya wala na siyang magandang record di ba? Sa gagawin pa kaya niya? Di ba? Yung batas binabaluktot, dinudungisan, tinatapakan, binababoy. Yung tao na tahimik, walang ginawang mali, katulad ni PBBM, binababoy din nila. Winawalang yan nila. Ano bang magandang nagagawa nila sa bayan? Wala. Tapos gustong-gusto ni Robin Padilla paatinin itong si Jingo Estrada, pati ito si Marcoleta sa Senado, para maging dagdag palamunin lang. Dapat nga kung masusunod lang, dapat doon na sa Iwahig dalhin yung mga yan di ba? Doon na sa Iwahig, patanimin ng kamote ang mga yan. O kaya pahukayin ng Puso Negro, para nang sa ganun maranasan nila. Di ba? Kung ano yung maranasan nila, kung ano yung resulta ng kanilang ginawang kasamaan sa taong bayan. Hindi yung parang binibaby pa nga, mga minamahal ko mga kababayan konting ere, nung nasa laya pa, napakatibay, napakatapang, akala mo kung sinong superhero. Nung nakulong na, wala na. Dumami talaga yung lahi ni Gloria Macapagal Arroyo. 'Di ba? Hawa-hawa na basta mayayaman. Yan ang unang-unang nagiging style nila. May sakit na ganito, may sakit na ganyan. Ito ng mga doktor, ewan ko lang sa mga doktor natin, sinasamantala din yung pagkakataon. Malamang binayaran yung mga yan. Kahit wala naman talagang sakit, sasabihin may sakit na ganito, may sakit na ganyan. Nako, talaga buhay talaga ng Pilipino dito sa ating bansa hindi maintindihan. Pag mayaman, nako, lahat pinagbibigyan. 'Di ba? Lahat binibigay. Pag mahirap, imbis na tulungan, mas lalo pang pinapahirapan. Mas lalo pang dinidiin, nadadagdagan pa yung kaso kahit hindi naman niya ginawa. Isa lang yung kaso, nagiging 4. Pero yung mayaman, 1,000 yung kaso, nagiging 1 na lang. 'Di ba? So ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, naniniwala naman ako na hindi tanga, hindi bobo etong mga senador natin, nakampi sa mga Pilipino. At alam ko hahadlangan niya ni Rizal Severos at ng iba pang mga senador, lalong-lalo na ni Ping Lacson. So muli po, tulad po ng sinasabi ng yung lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.